Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Ralph Ride Vlogs, Angelito Diong Angelito, Nicole Liag, Ronel Bustarga, Rio Mart Gloria, Jerry Lauyun, Eljon Mirasol, at User Evolution. Salamat sa suporta mga lods. Sa pagpapatuloy ng ating kasunod na kabanata ay nagtungo na nga ang ating bida at si Jinbao kung saan ang shelter. Ngunit may narinig itong mga putukan ng mga baril sa kanilang paruroonan, kaya naisip ng ating bida na baka mga military ang mga ito. Sa kabilang banda naman kino-contact ni Tuzi ang kanilang headquarter. At may lumabas na imahe sa screen at nagtanong ito kung may progreso ba sa mga inutos nito. Sabi ni Xiaoyun, na naging successful ang kanilang misyon, subalit may mga natagpuan itong mga hindi inaasahang sitwasyon. Kaya kailangan nitong iulat, at nagkwento si Xiaoyun sa kaganapan na may sinusundan itong isang enerhiya nang nagmumula sa isang awakened source, na balak sana nitong pag-aralan, ngunit noong dumating na sila ay bigla itong nawala. Subalit may nakita itong S-rank warrior, at ang abilidad nito ay isang absolute zero, ngunit hindi ito ang tao na nasa kanilang listahan. Kaya dinala ito ni Xiaoyun, hindi nito alam ang gagawin kaya nagpapaturo ito kung ano ang dapat niyang gawin rito. Nabigla ang tao na nasa screen sa narinig nito, na may S-rank na wala sa kanilang listahan, kaya inutusan nito si Xiaoyun na dalhin kaagad ito sa kanilang headquarter, at sang-ayon na tugon ni Xiaoyun. At sinabihan nito si Tuzi na kailangan na nilang bumalik ngayon. Sinabi ni Tuzi na maaari ba siyang bilhan nito ng carrots pagka-uwi nila. At sa kabilang eksena naman kung saan narinig ng ating bida ang putukan ng mga baril. Sabi ng isang military na kailangan nila itong depensahan at huwag hahayaang makalapit ang mga zombies. Ngunit nahihirapan ang mga ito, sa kadahilanang hindi kaagad namamatay ang mga zombies ng isang tira lang, at masyado itong marami. At ang nagtanong ang kanilang leader kung bakit narito si Xiao Cao gayong dapat ay nasa headquarter ito at binabantayan ang kanilang commander, at tinanong nito kung bakit ito narito. Sagot naman ni Xiao Cao, na inutusan ito ni Commander Lu, sa isang misyon ngunit ito ay na-set up ni Commander Guan, at may ginawa sa kanyang sasakyan, kaya na di ito nakaalis. At nadiscover nito na andito din pala kayo. Tinanong nito pabalik ang leader, kung bakit nandito rin ang mga ito. Sagot rin nito na, hindi rin ito alam kung bakit, pero noong sinamahan niya ang mga scientist papunta sa shelter ay may isang kidlat na tumama sa kanilang sasakyan at kaya ito nasira. Kaya naisipan nila na iwanan na lang ang kotse at tumakbo na lang, sa kanilang pagtakbo ay napadpad sila dito. Dagdag pa nito na, Xiao Cao ang mga scientist na nasa ating likuran ay napaka-importante, sila ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit ang ating kasalukuyang sitwasyon ay napakadelikado, at di na sapat ang ating mga bala dahil sa dami ng zombies. Sinabihan nito si Xiao Cao na dalhin ang hukbo nito at samahan ang scientist sa ligtas na lugar at antayin ang mga reinforcements. Batid ni Xiao Cao ang pinagsasabi nito, na balak nitong harangan ang mga zombies, pero nag-aalala ito sa kadahilan ng sobrang dami ng mga zombies, at pag ginawa niya ito, maaari itong mamatay. At pinapaalis na ng leader si Xiao Cao para hindi masayang ang pagkakataon nila. At dagdag pa nito na wag itong mag-aalala dahil ito ang champion ng kanilang team. At nakapasok na nga ang malaking zombie, sabay sumugod na ang kanilang leader dahil batid nito na nasa delikado ang kanyang mga hukbo lalo na yung mga nasa harapan, kaya dali-dali niya itong pinuntahan, sinabihan niya ang mga ito na magsi-address at protektahan ang mga scientist, at magsi-alis na sila rito. Nalungkot ang mga kasamahan nito sa narinig dahil, batid ng mga ito na balak magpaiwan ng kanilang leader para pigilan ang mga zombies. At dagdag pa na sabi ng leader, magsialis na kayo, ito ay isang order. At sumigaw din si Xiao Cao na paliaitan ang pagdedepensa, at magtipid ito ng mga bala, dahil ito'y magsisialisan na at hahanap ng ligtas na lugar, at kailangan itong protektahan ang mga scientist. At sinunod ng mga tauhan nito si Xiao Cao. Habang ang kanilang leader ay hinaharang ang mga zombies na paparating, nilabanan niya ang mga ito gamit lamang ang kanyang kamao. Pinapakita niya na hindi mahihina ang mga tao, at nasuntok niya ang zombies gamit lang ang lakas nito. Nabuhayan ito ng loob sa pagkakasuntok nito sa zombies, at nakayanan nito na harangin ang mga zombies. Dagdag pa na sabi nito, Xiao Cao, ikaw na ang bahala sa mga scientist,
habang nilalabanan niya ang mga zombies. At namangha si Xiao Cao sa determinasyon na pinapakita nito, at sa isip-isip nito, babalikan niya ito pag naihatid na ang mga scientist sa ligtas na lugar. Maya-maya ay inutos niya na sa mga kasamahan nito na lilikas na sila. Ngunit nabigla ito dahil may sumulpot galing sa likuran nito, at iyon pala ay si Dajian, ang leader ng mga hukbo na humaharang sa mga zombies. Bumagsak ito na nakabaon sa balikat nito ang isang bakal, at nawalan ng malay. Nasa likod na nila Xiao Cao at scientist ang isang higanteng zombies. Habang ang scientist ay busy parent sa pagsusulat, nagulat na napalingon ang mga ito sa higanteng zombies na nasa likuran na nila. At akmang susugod na ito sa kanilang ngunit, biglang dumating ang ating bida. Sa bilis ng pangyayari ay biglang nawala ang higanteng zombie sa kanilang likuran, gulat na gulat ang mga ito sa nasaksihan nila. At may malaking pagsabog malapit sa kinatatayuan ng ating bida, batid nito na mga zombies ang may dahilan nito, at alam nito na isang awaken na zombies ang may gawa nito. Sa pagkawala ng usok ay bumungad rito ang mga zombies at may isang awaken na zombies na ang kapangyarihan nito ay isang kuryente. At sinabi ng ating bida si Xiao Cao na umalis na ang mga ito, at siya na ang bahala rito. Naguguluhan si Xiao Cao sa sinabi nito, dahil batid ni Xiao Cao na masyadong delikado at may kapangyarihan ang zombies na dumating. Ngunit dagdag na sinabi ng ating bida na huwag itong mag-alala, dahil kaya niya ito. Mas alalahanin nito ang kasamahan niya dahil si Dajian na nasa kanilang likuran ay nasa malubhang kalagayan, kaya dapat niya itong tignan at gamutin. Kaya sumang-ayon din si Xiao Cao sa sinabi nito, at dali-dali na itong nagtungo. Habang naghahanda ang ating bida ay sinabihan niya si Jin Bao puntahan ang mga ito, at lihim niya itong protektahan, at huwag nitong ilantad ang tunay nitong pagkakakilanlan, at baka pag nalaman ng mga kasamahan nito ay hindi ito makakapasok ng shelter. At pinuntahan na ito ni Jin Bao. Habang ang ating bida ay nakahanda na ito, sa isip-isip nito ay may isang awakened zombie at ang abilidad nito ay isang kuryente, at ang iba ay beginner zombie lamang, kaya di na nito kailangan gamitin pa ang divorce skill. At lumusab na nga ang mga zombies. Napansin kaagad ito ng ating bida na parang inuutusan nito ang mga beginner zombies, at habang kinakalaban nito ang mahihinang zombies ay napaisip ito, na baka guni-guni niya lang ito, dahil batid nito sa nakaraang nitong buhay ay aabutin pa ng taon bago iyon mangyari. At nagulat ang ating bida sa kadahilanang gumagamit ang awaken na zombie ng mga pabiglang atake, at muntik siya nitong matamaan. At napansin ng ating bida na ginagamit nito ang mga beginner zombies para mawala ang atensyon ng ating bida mula sa kanya. Maya-maya napagtanto ng ating bida na may sarili na itong pag-iisip, kung totoo nga ang hinala ng ating bida, ay maaaring nalalapit na din ang paglabas ng mga Lord at King rank na zombies. At maaaring may kaugnayan ito sa aking pagkabuhay. Tinignan na nga ni Xiao Cao si Dajian kung nasa maayos ba itong kalagayan. At sinabi ni Dajian na iyang zombie na gumagamit ng kuryente ay ang zombie na sum-iris sa kanilang sasakyan, at sinabi ng isang scientist na wag muna itong gumalaw, at baka bamuka ang sugat nito. At dagdag na tanong ni Dajian, bakit mag-isa lang na nakikipaglaban ang ating bida sa mga zombies? At sagot na sinabi ni Xiao Cao, siya ang ating tagapagligtas, at wala kaming masyadong maitutulong sa kanya, siya ang taong gustong makita ni Commander Luyang, ang taong iyan ay ang ating bayani. At sumugod na nga ang ating bida, sa pagsugod ng ating bida ay biglang pumikawala ng isang malakas na kuryente ang awaken na zombie, sa paggamit nito ng kuryente ay nasira ang babong ng kanilang pinaglalabanan, at akmang tatama ang putol na kahoy sa isang scientist na babae, ngunit tinulungan ito ni Jin Bao, at bumagsak ang mga putol na kahoy sa di kalayuan. At tinanong ito ni Xiao Cao ang babaeng scientist kung okay lang ba ito. Sagot naman na sabi nito, na okay lang ito. At dagdag pa nito na may nakita itong isang malaking aso na may pakpak, napatingin ito kay Jin Bao kung itong maliit na aso ba ang tumulong dito. At naalala ni Jin Bao ang sinabi ng ating bida na bawal nito ilantad ang pagkakakilanlan nito. Kaya umaakting ito para di ito paghinalaan. Napangiti na nakatingin ang ating bida sa ginawa nitong pagkukunwari. At sumugod na ang ating bida at balak na nitong wakasan ang awakened zombie ngunit sumigaw ito. Sa pagkakasigaw nito at natigilan ang ating bida sa kanyang binabalak, sa kadahilanang may lumabas na isang higanteng mataba na awakened zombie.
Nabigla ang ating bida dahil kaya din pala nitong mag-utos ng isang awakened zombie. Naglakad ito at kumuha ng isang malaking tipak na bato. Napagtanto kaagad ng ating bida na ihahagis ito ng zombie, kaya sinabihan niya ang mga kasamahan nito na nasa likod, na yumuko ang mga ito. At hinagis na nga ito ng zombie, sa pagkakahagis nito ay madali lang itong naiwasan ng ating bida, at gumamit ito ng nakamamatay na atake, hiniwa niya ito ng ilang beses. Sa isip-isip ng ating bida hindi lang siya ang nag-evolve ng mabilis kundi pati rin ang mga zombies. At kailangan nitong palakasin pa ang kanyang katangian, at lakas para sugpuin ang mga zombies, at lakas para protektahan ang kapatid nito. At namuo ang alikabok dito, dahil sa inihagis na bato ng isang matabang zombie. At gulat na namangha si Xiao Kao sa nasaksihan nito dahil, di nito akalain na ganito kalakas ang ating bida. At singit na sinabi ng isang matandang scientist, na kailangan nitong suriin ang ating bida gayong namangha din ito sa kanyang nakita. At ginamit na ng ating bida ang divorce skill nito, at nakatanggap ito ng 1% ng Berserk Ability Fragment. At kasunod na pinatay nito ang awakened na zombie na gumagamit ng kuryente, at nakatanggap ito ng 1% ng Lightning Ability Fragment. At natalo ng ating bida ang mga zombies, na iligtas nito ang tatlong scientist si Xiao Kao at si Dajian. Maya-maya biglang narinig ng ating bida ang isang scientist, at may pinapakita ito na isang crystal sa kanilang guro. Seryoso itong nakatingin sa isang crystal at inoobserbahan, at sinabi rito, katulad ito sa kanyang pinag-aaralan, na ang katawan ng mga zombies ay may isang uri ng crystal sa loob nito. Namanghal na napatingin ang ating bida, sa isip-isip nito, ay kahit gayong nalagay na sa panganib ang mga buhay nito ay nagagawa pera nitong magtrabaho, at inoobserbahan ang crystal. At nahihiyang nagsalita ang ating bida at sabay nagpakilala naman ng scientist, na siya si Jiang Tianzin. At nagpasalamat ito sa pagligtas ng kanilang buhay. Nagulat ang ating bida sa binanggit nitong pangalan dahil sa nakaraan nitong buhay, ay kilala ang pangalan nito, at sikat itong scientist pero hindi pa niya ito nakikita. Ang professor na ito ang nakatuklas sa gene source, na naging gene core at nakagawa ito ng gamot na tinawag itong gene medicine. Dagdag pa nito, ang professor na ito ang gumawa ng paraan para maging awaken ng mga normal na tao. At dahil sa mga imbensyon nito ay nalabanan nito ang mga zombies. At di makapaniwala ang ating bida, dahil nakatayo ito mismo sa harapan nito. At sinabi ni Professor Jiang, na ayaw ba makipagkamay ng ating bida sa isang matandang hakluban, dahil batid nito na kanina pa ito nag-aantay. At inabot na nga ng ating bida ang kamay nito at humingi ito ng pasensya, gayong may iniisip lang ito, pero nasa sabik siyang makilala ito. Tinawag at pinapapunta ng isang scientist si Professor dahil may napansin ito sa isang bangkay ng awakened na zombie, at sabay sinabi ng Professor na may kailangan muna itong tignan, at pinuntahan na niya ito. At sabay inakay ni Xiao Kao sa pagtayo si Dajian, at tinawag ni Dajian ang ating bida, at nagpasalamat ito sa pagliligtas sa kanilang buhay. At tugon na sinabi naman ng ating bida, na walang anuman, bagamat ang iyong sugat ay kailangan maagapan, kailangan kong umalis para makahanap ng sasakyan. Ngunit hirit na sinabi ni Xiao Kao na hindi na kailangan, dahil tumawag na ito ng tao para makahanap ng masasakyan. At napasigaw si Professor sa pagkabigla nito, at narinig ito ng ating bida. Sinabi ni Professor na maaaring mali ang kanyang pananaliksik tungkol sa mga zombies dahil ang awakened zombie na napatay ng ating bida ay wala silang natagpuan na crystal sa katawan nito. At sabay sinabi din ng isang scientist na babae, na parehas din sa matabang zombie, wala din itong crystal sa katawan. At naguguluhan na nag-iisip si Professor dahil parang mali ang nagiging obserbasyon nito. At sa isip-isip ng ating bida sa mga narinig nito na alam na pala ni Professor ang tungkol rito, at para hindi ito maguluhan kailangan niya itong tulungan para hindi bumagal ang pagsasaliksik nito, kaya nilapitan niya si Professor at tinanong. Pinakita ni Professor ang crystal na hawak-hawak nito, at sinabi na may mali siya, sa mga naobserbahan niya tungkol dito. At nabanggit ng ating bida ang pangalan nito, at laking pagtataka naman ng Professor dahil alam niya ang tawag sa crystal na ito. At sinabi ng ating bida, na gawa-gawa lang ang pagtawag niya sa crystal na iyon, dahil nakakita na siya nito dati, at kinain niya ito, kaya nagkaroon ito ng kapangyarihan.
At nagalit si Professor sa sinabi nito na kinain niya ito, dahil batid ng Professor na hindi ito pwedeng kainin gayong may virus ito. At pinaliwanag ito ng ating bida, na sumakit ang buong kalamnan nito. Pagkatapos nawala iyong sakit ay naging malakas ang katawan nito. At namangha si Professor sa natuklasan nito, dahil ang direktang pagkain ng crystal na ito ay masyadong delikado, pero nakayanin mo ito, dahil ang gene core na ito ay may 30% lamang na kayang e-absorb ng tao, at ang 70% nito ay ang virus ng zombies. At napagtanto ni Professor na kung tama nga ang sinabi nito, maaari nitong matanggal ang 70% na virus, o tanggalin ang 30% para mas maging ligtas itong magamit ng tao. At napangiti na nakatingin ang ating bida dahil, sa maliit na detalye na sinabi ng ating bida, ay nagkaroon kaagad ito ng mga idea. At pinaliwanag na nga ng ating bida kung bakit hindi nila makita ang crystal na nasa katawan ng dalawang zombies na ginamitan nito ng divorce skill. At dagdag pa nito na hindi mali ang naging pagsasaliksik nito. At napaisip si Professor Jiang, dahil madaming alam ang ating bida tungkol dito, kaya inakala nito na scientist din ba ito. At sabay tanggi naman ng ating bida na isa lang siyang university student. At dali-daling nagtatanong ang professor kay Xiao Cao kung kailan ito makakapunta ng shelter gayong nasa sabik ito sa mga nalaman niya, at gusto nitong umpisahan kaagad ang eksperimento, at sagot naman ni Xiao Cao, na agad-agad dahil nakahanap na sila ng sasakyan. At umalis na nga ang mga ito papunta sa shelter, at napatanong si Xiao Cao sa ating bida dahil narinig nito na kinain nito ang gene core kaya nagkaroon ito ng abilidad, pero may mga military din na kahit hindi sila nakakain ng gene core at nagkaroon ito ng abilidad, ngunit kung siya ba ay kakain ng gene core ay maaari ba itong lumakas? Sagot na sinabi ng ating bida, kung narinig nito ang sinabi ni Professor na masyado iyong delikado na kainin ng direkta, kaya ang maaari nilang gawin sa ngayon ay antayin si Professor na matanggal ang virus nito, para makonsumo ito ng ligtas. Sabay sinabi ni Xiao Cao, na pasensya, kung naitanong niya ang mga kakaibang tanong. At hirit na sinabi ng ating bida na nalalapit na ang araw na iyon. At sa isip-isip ng ating bida, at dahil sa mabilis ang pagdami ng mga zombies kailangan kung tulungan si Professor para madiscover nito ang gene medicine. Napansin ng ating bida na parang nag-aalala si Xiao Cao, at gusto nitong lumakas kaagad. At nagkwento si Xiao Cao na gusto nitong lumakas sa kadahilan ng may binabalak si Commander Guan, binabalak nitong kunin ang mga militar na panghukbo ni Commander Lu, kaya naghahanap ito ng mga awaken na tao para isali sa kanyang hukbo, habang si Commander Lu ay nag-e-effort na itayo ang shelter. Kaya gusto nitong lumakas kagaya ng ating bida, para mapigilan nito ang masamang binabalak ni Commander Guan. Sabi naman ng ating bida na, wala itong dapat ipag-alala, dahil hindi matatalo si Commander Lu Yang, at kahit madami pa ang makuhang hukbo ni Commander Guan ay naniniwala ito na hindi pa rin matatalo si Commander Lu Yang. At batid ito ng ating bida, dahil sa nakaraan nitong buhay, ay hindi nito nababalitaan si Commander Guan, kaya sigurado ito na hindi matatalo si Commander Lu Yang, pero sisiguraduhin pa rin ito na hindi mangyayari ang binabalak ni Commander Guan. At sinabi ni Xiao Cao, na si Commander Lu ay may mahusay na pananaw at gusto nitong makita ang ating bida, at gayon din ang ating bida. At nakarating na nga ang ating bida sa shelter na kasalukuyang ginagawa. Namangha ang ating bida dahil sa bilis ng progreso ng paggawa ng shelter sa kakaunting panahon lang. Napabilib ang ating bida sa laki ng shelter, kaya nasabi nito na talagang malakas si Commander Lu. At nakapasok na ang mga ito sa loob. Karamihan sa mga awaken dito ay kasapi ni Commander Guan at ang iilan na awaken ay kay Commander Lu. Nakababa na ng sasakyan ang ating bida. Nabigla ito dahil may sumisigaw rito, at pinapatabi ito dahil di nito makontrol ang motor na minamaneho. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang karugtong na kabanata mga Lodi. Maraming salamat, pa-like and subscribe mga Lods.